Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2531 hanggang Kabanata 2540. Kabanata 2531. Pagkaalis ni Dia Robber, nagpatuloy sina Hansen at ang iba pa sa paghahanap ng si Sky Eye. Hindi nila ito natagpuan, ngunit nadiskubre nila ang mga Royal Knight ng Extreme King. Nang makita ni Crown Prince Baiwan Jia sina Hansen, agad siyang lumipad papalapit kasama ang mga Royal Knight. Tumingin siya kay Dollar at nagsabing, "Kapatid na Dollar, aba, anong pagkakataon ito? Hindi ko inakalang magkikita tayo rito. Naghahanap ba ng personal sa akin ang prinsipe?" Tanong ni Hansen habang nakatingin kay Baiwan Jia. Napakunot ang kanyang noo at naisip, bakit siya nandito? At bakit ang dami niyang kasama? Imposible naman para lang sa akin to. Maaaring oo. Gusto ko sanang umupa kay kapatid na Dollar para pumatay ng isang Xenogeneic. Sabihin mo lang ang presyo, sagot ni Baiwan Jia. Ano bang klaseng Xenogeneic ang gusto mong patayin? May kutob si Hansen na masama ang magiging takbo ng usapan. Ang si Sky Eye, sagot ni Baiwan Jia ng direkta. Nayanig sina Hansen sa narinig. Hindi sila makapaniwala sa biglaang pagkakataong ito. Ang gusto rin palang patayin ni Baiwan Jia ay ang si Sky Eye. Bagamat gulat ang ekspresyon ni Likir, alam na niya sa loob-loob niya na maaaring mangyari ito. Hindi niya talaga kailangang patayin ang si Sky Eye. Gusto lang niyang samahan si Hansen para mapalapit sa kanya. Alam niyang gusto talagang patayin ng Extreme King ang si Sky Eye, kaya ito ang pinili niyang deified target. Gusto niyang makita kung paano magre-react si Dollar sa pakikialam ng Extreme King. Kapag nainsulto ang Extreme King, plano niyang mamajitin para tumano ng utang na loob si Hansen. Nag-alinlangan si Hansen, ngunit nagsabi siya ng totoo kay Baiwan Jia. "Patawad, prinsipe. Tinanggap ko na ang misyon na patayin ang si Sky Eye." Nanlaki ang mata ni Baiwan Jia. Tumingin siya kay Dragon 1, pinaikit sandali ang mga mata, at nagtanong, "Dragon 1, ikaw papatayin niyo lang ng Gold Armor General, tapos ngayon si Sky Eye naman. Mas mayaman ka pala kaysa inakala ko." Umiling si Dragon 1. Hindi kami ang nag-upa sa kanya ngayon. Hindi si Sky Eye ang target ng Dragon. Sino? Ang Destroyed. Tumaas ang kilay ni Baiwan Jia habang nakatingin kay Hansen. "Ako ang umupa sa kanya." Biglang lumapit si Likir bago pa man makasagot si Hansen. "Taga Sky Palace ka?" Tanong ni Baiwan Jia habang kumukunot ang noo. Hindi man mas malakas ang Sky Palace kaysa sa Extreme King, may suporta sila mula sa Very High. Kaya kahit ang Extreme King ay maingat sa pagtrato sa kanila, hindi kayang gipitin ng Extreme King ang Sky Palace gaya ng ginagawa nila sa Dragon o sa Destroyed. At kung oo nga, malamig na tugon ni Likir. Masayang may kompetisyon. Tingnan natin kung sino ang mas may kakayahan. Ngumiti si Baiwan Jia. Pagkatapos ay tumingin siya kay Hansen. "Kung sakaling tutulungan mo kami, kahit gaano kalaki ang halaga, babayaran namin. Alam mong malaki ang kapangyarihan ng Extreme King. Kaya namin gawing mas madali para sa'yo ang pagpatay sa si Sky Eye." "Prinsipe, maraming salamat, pero hindi ko matatanggap. Ang negosyo ay nakasalalay sa tiwala. Tinanggap ko na ang alok ni Likir at kailangan kong tuparin ito," sagot ni Hansen. "Kung gayon, hindi na kita pipilitin. Pero kung sakaling magbago ang isip mo, hanapin mo lang ako." Tumanggaw si Baiwan Jia at umalis kasama ang kanyang mga Royal Knight. Kapatid na Dollar, iba ang Extreme King sa karaniwang high race. Hindi mo sila kailangang katakutin habang nasa core area ka, pero sa labas nito, baka masangkot ka sa malaking gulo, babala ni Dragon 1 kay Hansen. Hindi natatakot si Hansen sa Extreme King. Hindi siya madaling mahanap, at kahit mahanap pa siya, na-offend na rin naman niya sila noon pa. Wala na siyang pakialam kung mas lalo pa silang magalit. "Kung may duda ka, maaari nating itigil ang kasunduan," alok ni Likir ng mahinahon. Tumawa si Hansen. "Kung ayaw mong ituloy ang si Sky Eye, ayos lang. Pero kung gusto mo pa rin, tutulong ako hanggang sa dulo." "Gusto ko pa rin, pero ayokong idamay ka sa gulo," sagot ni Likir. "Okay lang yan. Basta kumikita ako, ayos lang ang kahit anong gulo." Muling natawa si Hansen. "Gitling gitling gitling.
Pagkaalis ni na Baiwan Jia, lumapit si Nightmare Knight. Prinsipe, papatayin ni Dollar ang si Sky Eye. Anong gagawin natin? Hanapin natin muna ang si Sky Eye. Kailangang mauna tayong makapatay bago siya. Hindi tayo pwedeng maunahan ulit, sabi ni Baiwan Jia. Noong una, balak niyang umupo kay Dollar para mapadali ang misyon at hindi masayang ang resources ng Extreme King. Pero dahil nabigo siyang kunin si Dollar, kailangan na niyang unahan ito. Hindi na niya kayang tanggapin ang pagkatalo gaya noong sa Gold Armor General. Hindi ganoon kasakit ang pagkatalo sa Gold Armor General, pero ang si Sky Eye ay hindi niya pwedeng bitawan. Habang todo hanap ang Extreme King sa si Sky Eye, alam ni Hansen na hindi niya ito matatalo sa bilis. Kaya sumunod na lang siya sa kanila. Kapag natagpuan nila ang si Sky Eye at nagkaengkwentro, siguradong magiging magulo. Doon siya magkakaroon ng pagkakataon. Here, ano ba ang ginagawa ng si Sky Eye? Tanong ni Hansen habang pinagmamasdan ang pagkabaliw ng Extreme King sa paghahanap. Nag-alinlangan si Likier, pero kalaunan ay nagsalita rin. Sige, sasabihin ko. Ang core gene ng si Sky Eye ay ang pangunahing materyales sa paggawa ng Sky Eye replicas. Sky Eye replicas, gaya ng sa Sky Palace. Napakunot si Dragon 1 habang nakatingin kay Likier. Tumanggaw si Likier pero hindi na nagdagdag pa. Nagulat si Dragon 1. Kaya pala ganun na lang ang interes ni Baiwan Jia. Karaniwan, sa bawat laban nila sa deified Xenogenix, mas malaki pa ang gastos kaysa sa posibleng makuha. Pero kung makakagawa sila ng Sky Eye replica mula sa si Sky Eye, sulit ang gastos. Ano ba ang Sky Eye? Tanong ni Hansen, naguguluhan. Matagal na siya sa Sky Palace pero hindi pa niya ito naririnig. Tumingin lang si Dragon 1 kay Likier at hindi sinagot si Hansen. Mataray na natawa si Likier. Ang Sky Eye ang pangunahing depensa ng Sky Palace. Lahat ng sistema ng depensa nila ay nakasandal dito. Mas malakas pa ang depensa ng Sky Palace kaysa sa Extreme King dahil sa Sky Eye. Gusto ng Extreme King patayin ang si Sky Eye para makagawa ng ganung depensa. Kahit hindi tunay na Sky Eye ang mabuo, malaki ang madadagdag sa lakas ng depensa nila. Kabanata 2532. Ibig sabihin ba'y kumpiyansa si Baiwan Jia na makukuha niya ang si Sky Eye? Napakunot noo si Hansen. Ngumiti si Likier. Kaya nga sinabi ko, kung tingin mo'y masyado itong magulo, hindi mo kailangang tulungan akong hanapin at patayin ang nilalang na yon. Gusto ko ang si Sky Eye, pero hindi kasing tindi ng kagustuhan ng Extreme King. Wala namang masama kung subukan. Baka hindi rin sapat ang lakas ng Extreme King para talunin yun, sagot ni Hansen ng pabiro. Pero sa loob-loob niya, iniisip na niya kung paano niya makukuha ang si Sky Eye. Pagbalik ni Dia Robber, hindi pa rin natatagpuan ng mga Royal Knight ang si Sky Eye. Mukhang napansin na ng destroyed ang presensya ng mga Royal Knight sa sistema. Nang makita sila ni Dia Robber, gulat siyang nagtanong, bakit nandito ang Extreme King? Ipinaliwanag ni Dragon 1 ang sitwasyon, at sumagot si Dia Robber, kung naniniwala ang Extreme King na sila ang makakakuha nito, baka wala na tayong magagawa rito. Kinausap ko na ang mga tauhan ko. Dollar, pumayag sila na ibigay sa iyo ang Big Destroyed bilang gantimpala kung tutulungan mo kaming pumatay ng isang deified Xenogeneic. Hindi ko lang ito pwedeng ibigay bilang paunang bayad. Pero kung hindi mo kami mapagkakatiwalaan, pwede naming ipahawak muna sa ikatlong partido ang Big Destroyed. Ibibigay nila sa iyo yun kapag natapos na ang misyon. Ano sa palagay mo, Dollar? Sige, sa Dragons nyo muna ipahawak ang Geno Art, sagot ni Hansen. Yan din ang nasa isip ko. Dragon 1, sana matulungan mo kami, sabi ni Dia Robber habang tumingin kay Dragon 1. Walang problema, agad na sagot ni Dragon 1. Dala ko na rito ang Big Destroyed. Gusto mo bang pirmahan na natin ang kasunduan? Tanong ni Dia Robber habang iniaabot ang isang maliit na kahon. Wag muna, tapusin ko muna ang si Sky Eye, saka na tayo pumirma. Kumaway si Hansen bilang pagtanggi. Nagulat ang lahat, hindi nila inakalang itutuloy pa rin ni Hansen ang laban sa si Sky Eye kahit may sagabal mula sa Extreme King. Kapatid na Dollar, napakalakas ng Extreme King. Siguradong may inihanda silang espesyal at may mga taktika pa silang baon. Wala nang silbi pang makipag-agawan ka pa, sabi ni Dragon 1, pilit inaawat si Hansen. Nandito lang ako para subukan ang swerte ko. Wala akong sama ng loob kay Baiwan Jia, sagot ni Hansen. Tungkol sa kontrata, hintayin muna natin matapos ito. Mas mabuting umalis muna kayo ngayon. Kapag ayos na ang lahat, ako na ang magpapatawag sa inyo.
Nagkatinginan si Dragon 1 at Dia Robber, saka sila umalis kasama ang kani-kanilang mga tauhan. Kadalasan, kaalyado ng Extreme King ang Dragons. Kahit hindi kasando ng destroyed ang Extreme King, ayaw rin nilang makasira ng ugnayan sa isang makapangyarihang lahi. Kaya nagdesisyon silang lisanin na muna ang lugar. Pag-alis ng dalawa, tumingin si Hansen kay Likir at sinabing, umalis ka na rin. Kapag nakuha ko ang si Sky Eye, ibibigay ko ito sayo. Ngumiti si Likir. Hindi man ako kasing lakas mo, may galaxy teleportation naman ako. Kayang-kaya kong makatakas kung kinakailangan. Huwag mo na akong alalahanin, tutukan mo na lang ang misyon mo. Wala nang naisagot si Hansen. Nagpatuloy siya sa paggalugad ng sistema, pinapatay ang mga xenogenic na kanyang nadadaanan. Tila wala siyang direksyon, pero sinadya niyang manatili sa loob ng hangganan ng sistema. Kung iba ang gumagala roon, tiyak na pinaalis na sila ni Baiwan Jia. Ayaw ng prinsipe na may umaaligid sa paligid niya. Pero matapos makita ang naging laban ni Hansen kontra sa Gold Armor General, natakot ang karamihan sa kanya. Kahit kilalang malalakas ang Royal Knight ng Extreme King, wala silang kasiguraduhan na matatalo nila si Hansen sa core area. Sa halip na paalisan siya, nagpadala na lang sila ng mga scout para bantayan at kung kinakailangan, pigilan siya. Wala namang konsensya si Hansen sa planong agawan ang Extreme King. Inakala niyang aabutin pa ng matagal bago matagpuan ang si Sky Eye. Ngunit makalipas lang ang 2 araw, naramdaman niya ang matinding enerhiya na nagmumula sa isang lugar sa sistema. Natagpuan na ito ni Baiwan Jia, at mukhang nagsimula na ang labanan. Balak sanang puntahan iyon ni Hansen, pero hinaranggan siya ng 2 Royal Knight. Saan ka pupunta? Tanong ng isa habang nakatingin sa kanya. Bakit kailangan ko pang sabihin sa'yo kung saan ako pupunta? Malamig na sagot ni Hansen. Hindi naman nagalit ang knight. Kalma lang itong sumagot, hindi mo kailangang sabihin, pero kung papunta ka sa labanan, ituturing ka ng kaaway ng Extreme King. Sana pag-isipan mong mabuti. Bago pa man makasagot si Hansen, ang isa pang knight ang nagsalita. Sinabi ng aming prinsipe, kung handa kang manatili rito at huwag makialam, may utang na loob siya sayo. Lubos naming itong ikatutuwa. Kung ganon, hindi na ako pupunta. Sabihin niyo na lang sa prinsipe niyo na tuparin niya ang kanyang pangako, sagot ni Hansen bago tumalikod at umalis. Gulat ang 2 knight. Inutusan silang pigilan si Dollar kahit pa umabot sa matinding laban. Inasahan nilang makikipaglaban siya, pero bigla na lang itong umalis ng maayos. Pero hindi pa rin sila kampante. Sinundan pa rin nila si Hansen at pinagmamasdan ito. Mabuti na lang at umatras siya. Extreme King ang kalaban, tandaan mo, buntong hininga ni Likir. Tumawa si Hansen. Lady Kier, mahilig ka ba sa chess? Chess. Gulat na tanong ni Likir. Oo, chess, sagot ni Hansen habang tumango. Marunong ka ba? Marunong naman ako, pero bakit mo natanong? Naguguluhang sagot ni Likir. Makipaglaro ka ng chess sa akin. Itinuro ni Hansen ang isang planetang malayo. Doon tayo. Alam ni Likir na may binabalak si Hansen, pero sa halip na magtanong, tumango na lang siya. Pagdating sa planeta, pumili sila ng tahimik na lugar at sinimulan ang laro ng chess. Nang makita ng mga Royal Knight na naglalaro lang ng chess si Dollar kasama ang isang babae mula sa sky, nagtaka sila. Ano bang ginagawa niya? Tanong ng isang knight. Tumawa ang isa. Kahit gaano siya kalakas, isa lang siyang king. Galing pa siya sa lahing walang pangalan. Hindi siya makikipag-away sa Extreme King. Tama lang ang desisyon niya. Sana nga, para hindi na tayo mapatay. Sa wakas, nakahinga ng maluwag ang 2 knight. Alam nila ang ginawa ni Hansen sa Gold Armor General, kaya ayaw nila itong labanan. Habang naglalaro ng chess si Likir, napagtanto niyang maling-mali ang akala ng mga knight. Hindi niya talaga kalaro si Hansen, isang doppelganger lang ito. Matagal nang umalis ang tunay na Hansen. Ni hindi niya naramdaman ang teleportation nito. Grabe ang tapang ng lalaking to. Nang-ahas siyang agawan ng gusto ang Extreme King. Habang naglalaro, hindi chess ang iniisip ni Likir. Sa kanyang mga mata, kumikislap ang mga bituin, nakikita niya ang labanan ni Baiwan Jia at ng si Sky Eye. Kabanata 2533. Nakapwesto ang lahat ng Royal Knight sa paligid ng isang dambuhalang eyeball na parang asul na hiyas. Kasing laki ito ng buwan. Kahit na puro mga king ang mga knight na may kanya-kanyang malalakas na area, karamihan sa kanila ay hindi agad ginagamit ang buong kapangyarihan nila. Hinati sila sa mga grupo, at bawat grupo ay may leader. Sa utos ng leader, isa-isang inilabas ng mga king ang kanilang mga kapangyarihan at area.
Napakaayos ng kanilang koordinasyon, parang isang makina na maayos ang galaw, walang kapalpakan, at pulido ang pag-atake. Ginamit ni Hansen si Bubble para gayahin ang kanyang hitsura at makipaglaro ng chess. Samantala, palihim siyang pumasok sa labanan. Nagtago siya sa pagitan ng mga asteroid para mapanood ang matinding laban. Hindi naiwasan ni Hansen na humanga. Napakaraming elite sa Extreme King. Sa bawat isang daang king, may 25 hanggang 30 na half-deified. Iba-iba ang kanilang kapangyarihan at mahusay itong ginagamit. Ang mga half-deified na may galaxy teleportation, na siyang matagal na hinanap ni Dia Robber at Dragon 1, ay mayroon ang mga Royal Knight. May 2 mandirigma ang may ganitong kapangyarihan. Sobrang mahusay ang pagkakagamit ng mga kapangyarihan ng bawat knight. Naikulong nila ang dambuhalang asul na mata, at kahit ilang ulit pa itong magpakawala ng bughaw na liwanag, hindi ito makawala. Hindi rin ito makasakit sa mga Royal Knight. Tahimik lang ang kapangyarihang gumagapos sa nilalang habang si Baiwan Jia ay lumulutang sa gilid at pinapanood lang ang labanan. Hindi man siya direktang nakikilahok, napansin ni Hansen na parang ginagamitan ng leader ng mga knight ng puso ang pagpapakilos nila, isang kakayahang emosyonal o espiritual kaya't perpekto ang koordinasyon. Ang lakas nila, ang mga henyo ng Extreme King ay napakalakas kung ikukumpara sa ibang lahi. Kapag nagising ang kanilang king body, malaki ang tsansa nilang maging deified. Para bang may cheat code sila, napabulala si Hansen. Lalong tumindi ang kanyang pag-asa para sa mga tao. Lahat ng tao mula sa sanctuary ay may super god body. Kung mapapaunlad pa ang mga tao at magkaroon ng sariling hukbo, mas magiging makapangyarihan pa sila sa alinmang puwersa ng Extreme King. Pero kahit ganoon, sa laban na ito, hindi pa rin nasasaktan ng mga Royal Knight ang si Sky Eye. Tuloy-tuloy sa paggalaw at pagpapakawala ng asul na liwanag ang si Sky Eye. Kahit hindi ito makalabas sa bilog ng mga knight, hindi rin ito nasusugatan. Matagal pang nanood si Hansen sa laban. Ang dahilan kung bakit hindi nasasaktan ang Sky Eye ay simple, may kakaiba itong kakayahan sa mata. Gaano man kahusay at kakomplikado ang atake ng mga knight, parang walang silbi. Hindi tumatama ang kanilang mga kapangyarihan sa si Sky Eye. Kapag nagpatuloy ito, siguradong matatalo ang mga Royal Knight, bulong ni Hansen. Bagamat paulit-ulit na nababaliwala ng si Sky Eye ang mga atake ng kalaban, hirap ang mga knight na labanan ang kapangyarihan ng nilalang. Nakakapagod lalo ang Group Galaxy Teleportation, isang abilidad na ubos enerhiya sa bawat gamit. Siguradong may reserve ang taktika pa si Baiwan Jia, di ba? Iniisip ni Hansen habang patuloy sa panunood mula sa likod ng mga asteroid. Ang mga kapangyarihang nagbabanggaan ay nagpapaliwanag sa kalawakan. Sa mata ng karaniwang nilalang, tila ito'y mga bahagharing ilaw na may kasamang mga shockwave. Hindi nila makikita ang tunay na nangyayari. Bagamat malayo, gamit ni Hansen ang kanyang Purple Eye Butterfly at ang Spell Sniper Rifle kaya't kitang-kita niya ang buong labanan. Lahat ng galaw, atake, at depensa ay nasusundan niya. Habang nanonood, marami siyang natututunan. Hindi ko alam na pwedeng ganito gamitin ang Ice Element skills, at yan ang tinatawag na Metal Area siguro. Habang nagmamasid siya, biglang lumiwanag ng todo ang si Sky Eye. Para na itong araw na naglalabas ng bughaw na liwanag. Lumaganap ang asul na liwanag sa mga substance chain nito at winasak ang mga area ng mga knight. Wala silang nagawa. Kumalat ang liwanag at tila wala ng paraan upang makaiwas. Tila 100 knight ang mamamatay sa isang iglap. Sa puntong ito, saka lang gumalaw si Baiwan Jia. Bitbit niya ang isang tungkod na tila gawa sa platinum. May kristal sa tuktok ng tungkod, at nang itinaas niya ito, lumiwanag ang kristal at naglabas ng transparent substance chains na bumalot sa mga knight bilang kristal na panangga. Nang tamaan ng bughaw na liwanag ng si Sky Eye ang kristal, agad itong naglaho. Hindi man lang ito nakapasok sa proteksyon. Anong klaseng tungkod yun? Bakit ang lakas nito? Gulat ni Hansen. Half-deified lang si Baiwan Jia. Kahit pa deified weapon ang gamit niya, hindi dapat siya kayang maglabas ng ganoong uri ng substance chain. Ngunit ngayon, gamit ang tungkod, nabibigyan niya ng proteksyon ang lahat ng knight laban sa si Sky Eye. Hindi alam ni Hansen kung paano ito posible. Atake! Sigaw ni Baiwan Jia habang hawak ang tungkod. Habang pinapalakas ng transparent substance chains ang mga knight, umatake sila na para bang mga sundalong patay na muling nabuhay. Wala na silang takot sa bugaw na kapangyarihan ng nilalang at nakatuon na sila sa pag-atake. Galit na galit ang si Sky Eye. Parang nag-aalab na asul na bituin ang kapangyarihan nito. Halos hindi na makatingin si Hansen sa direksyon nito. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin ito mapinsala ang panangga.
Sa wakas, tumama ang mga atake ng Knight sa Sky Eye, ngunit mahina lang ang epekto. Halos wala itong pinsala. Tinarget ni Hansen gamit ang sniper rifle si Baiwan Jia. Nakita niyang may puting liwanag na lumalabas sa katawan nito. Sinisipsip ito ng tungkod at pinapalabas bilang transparent substance chain. Kakaiba, ginagamit ni Baiwan Jia ang sarili niyang enerhiya para buhayin ang tungkod pero lumalampas ito sa dapat na kakayahan ng isang half-deified. Sa bilis ng pagkaubos ng lakas, kahit si Dragon 1 ay baka ilang segundo lang ang kaya. Pero si Baiwan Jia, matagal nang nagpapalabas ng enerhiya at hindi pa rin bumabagsak. May mali rito, inisip ni Hansen. Namumutla si Baiwan Jia, pero hindi siya mukhang malapit nang mawala ng malay. Beats! Habang pinagmamasdan ni Hansen si Baiwan Jia, biglang may nangyari sa Sky Eye. Kabanata 2534. Napansin ng Sky Eye na hindi nito kayang patayin ang mga knight gamit ang asul nitong liwanag pero patuloy pa rin ito sa galit na pag-atake. Pinalakas pa nito lalo ang asul na liwanag. Nang maabot ng substance chains ng Sky Eye ang sukdulan ng kapangyarihan, bigla na lang itong dumilim. Isang dambuhalang bughaw na ipo-ipo ang nabuo sa paligid ng nilalang at sinimulan nitong higupin ang lahat ng nasa paligid. Nagpakawala ng kapangyarihan ang mga king-class elites para pigilan ang hatek ng vortex, ngunit wala ring epekto. Kahit ang mga half-deified ay hindi makalaban sa nakakatakot na puwersa ng higop. Unti-unti silang hinihila papunta sa ipo-ipo. Habang may ilang knight nang nahihigop papasok sa asul na vortex, biglang sumigaw si Baiwan Jia, "Nightmare, ngayon na." Nasa malapit na sa vortex ang leader ng mga knight. Nang marinig ang utos ni Baiwan Jia, agad niyang inilabas ang isang bagay. Inadjust ni Hansen ang scope para makita ng malinaw. May hawak na bagay ang leader ng Extreme King, isang estatwa na mukhang luma. Pamilyar ito kay Hansen. Ilang segundo pa, na-realize niya kung ano ito. Isang ancient god statue. Gulat ni Hansen. Nagliyab ng liwanag ang estatwa nang ilabas ito. Mula sa liwanag ay lumitaw ang isang mahiwagang anino na bomb-alot kay Nightmare Knight. Biglang lumakas ang kapangyarihan nito at naging deified sa isang iglap. Isang gintong substance chain ang lumitaw sa katawan niya. Iba ang ancient god statue na ito sa mga nakita ni Hansen noon. May kapangyarihan ito ng metal element. Hindi na nag-aksaya ng oras si Nightmare Knight. Matapos siyang palakasin ng estatwa, inilabas niya ang isang metal-ikong sibat. Nakita ni Hansen na ang sibat ay may misteryosong mga simbolo. Habang umaagos ang deified metal power sa sibat, kumislap ang mga simbolo. Binalutan ito ng metal substance chains hanggang sa maging parang matandang haligi ng bakal ang sibat. Sumigaw si Nightmare Knight at itinarak ang misteryosong haligi sa asul na vortex. Ancient god statue at isang deified treasure. Talagang mayaman ang Extreme King. Bulalas ni Hansen habang hindi inaalis ang tingin sa Sky Eye at sa metal-ikong haligi. Gusto niyang makita kung ano ang susunod na mangyayari. Ang haliging iyon ay parang sandata ng isang sinaunang Diyos ng dagat habang itinatarak ito sa vortex. Nang dumampi ito sa ipo-ipo, unti-unting bumagal ang umiikot na kapangyarihan. Palalim ng palalim ang pagkakabaon ng haligi sa vortex. Sa bawat pulgada ng pagkakatarak nito, may mga substance chains ng Sky Eye ang nababasag. Napansin ng Sky Eye na may mali. Sinubukan nitong umatras, pero huli na. Nakaipit na ito ng haligi at hindi na makagalaw. Unti-unting binutis ng haligi ang depensa ng nilalang. Alam ni Hansen na malapit nang matapos ito. Kaya agad niyang pinalitaw ang Beast Soul ng Gold Armor General. Nang mabalutan ng Beast Soul ang kanyang anyo, dumiretso siya patungo sa Sky Eye. Hindi pa siya masyadong nakakalayo nang biglang may nangyari sa loob ng Sky Eye. Ang bughaw na ipo-ipo ay naging yelo. Na-freeze ang metal-ikong haligi na kalahating nakapasok. Mula sa malayo, para itong mahabang metal na lapis na nakatusok sa dambuhalang asul na mata. Nakakakilabot tingnan. Lahat kayo. Itutok ang kapangyarihan sa pagtulak ng haligi. Kailangan nating gamitin ito para tuluyang supilan ang Sky Eye. Sigaw ni Baiwan Jia na may seryosong ekspresyon. Agad tumugon ang mga Royal Knight. Inihampas nila ang kanilang mga malalakas na kapangyarihan sa dulo ng metal pillar, parang pinupukpok nila ito ng lakas. Sa bawat pagsabog ng enerhiya, mas lalong napapasok sa Sky Eye ang haligi. Habang lumalalim ang pagkakatarok, lalong lumalaki at dama-dami ang bitek sa asul na eyeball. Humihina ito, malapit na itong mabasag. Kumikinang ang mga mata ni Baiwan Jia sa tuwa habang pinapanood ang paghina ng Sky Eye. Alam niyang malapit na nilang makamit ang tagumpay. Malaki ang sakripisyo para sa labang ito. Gumamit sila ng Ancient God Statue, Sky God Pillar, at Emperor Staff.
Maaring magamit muli ang pillar at ang staff, pero ang Ancient God statue ay isang beses lang pwedeng gamitin. At dahil ginamit niya ang Emperor Staff, sobrang dami ng enerhiyang nawala sa katawan niya. Aabutin pa ng 1 o 2 taon bago siya muling makabawi. Pero kung makukuha niya ang Siskai ay Xenogeneic Jin, sulit na sulit ang lahat. Habang lumulubog sa tuwa si Bai Wanjia, may biglang kumislap na gintong liwanag sa likuran ng Sky God Pillar. Isang gintong figure ang lumitaw. Gold Armor General. Bakit may Gold Armor General dito? Gulat na gulat si Bai Wanjia. Pati ang lahat ng Royal Knights ay napatitig. Hindi nila maipaliwanag kung bakit may Gold Armor General sa harapan nila, wala silang ideya kung paano tutugon. Abala sila sa pagwasak ng Siskai Eye, kaya't nang lumitaw ang Gold Armor General, hindi nila alam ang gagawin. Boom! Bago pa sila makapagdesisyon, ginamit ni Hansen ang Gold Armor General para hampasin ang base ng Sky God Pillar. Isang kumikislap na gintong substance chain ang pumasok sa Sky God Pillar at itinulak ito papaloob sa Siskai Eye. Nabutas ang dambuhalang eyeball. Core-deified Xenogeneic Content, Siskai Core Eye. Xenogeneic Gene found. Yumangay sa isipan ni Hansen ang anunsyo. Pero nanghihinayang siya, wala siyang nakuha na Beast Soul. Hindi siya tumigil. Ipinasok niya ang Gold General sa loob ng malaking butas. Sa kanyang pagpasok, nakita niya ang isang kulay bughaw na eyeball na kasinlaki ng kamao. Agad niya itong hinawakan at tinangay habang lumalabas mula sa kabilang dulo ng katawan ng Siskai Eye. Paglabas niya, biglang gumuho ang bangkay ng nilalang. Parang yelo itong pumuputok-putok at sumambulat sa buong sistema gaya ng isang mabilis at matinding nyebeng bogzo. Bumalik si Hansen sa Sky God Pillar. Nang hamupa na ang kapangyarihan nito, bumalik ito sa anyo ng isang sibat. Agad itong kinuha ng Gold General at lumipad palayo sa matinding bilis. Nakita ni Bai Wanjia at ng mga Royal Knight ang pulang kapa na lumilipad sa likod ng figure, at ang gintong tubo na nagpapalabas ng apoy. Tahimik at tila patay na ang paligid. Ninakaw ng Gold Armor General ang Sky God Pillar at ang Siskai Eye Core Gene, bulalas ni Bai Wanjia sa galit. Nang maalis ang pagkagulat, para siyang nasusuka sa sama ng loob. Gusto niyang habulin ang Gold Armor General, pero huli na. Isa na lang itong gintong tuldok sa kalayuan. Kabanata 2535. Anong kalokohan to? Galit at litong-lito si Bai Wanjia. Pero higit sa lahat, hindi niya maunawaan ang nangyari. Ang Gold Armor General ay pinatay na nina Dollar at Dragon One. Kaya bakit bigla na lang itong lumitaw dito? At bukod pa roon, ninakaw pa nito ang Siskai Eye Core Gene at ang Sky God Pillar. Hindi naman bihira ang magkaroon ng higit sa isang uri ng parehong Xenogeneic sa core area, pero kung may pangalawang deified Gold Armor General, siguradong may makakapansin. Isang posibilidad lang ang naiisip ni Bai Wanjia. Kahit na mahirap paniwalaan, wala siyang ibang mahanap na makatwirang paliwanag. Si Dollar ba yun? Nasaan si Dollar? Kuwait. Nakatulala si Likir, nakangangapa, at tila hindi maalalang isara ang bibig. Hindi siya sigurado kung saan nagtungo si Hansen matapos nitong palihim na umalis sa kanilang chess match. Pinaghinalaan niya na pumunta ito sa lugar ng labanan, kaya't matamang manatyagan niya ang mga nangyayari sa labanan. Ngunit nang makita niyang winasak ng Gold General ang Siskai Eye at ninakaw ang Sky God Pillar, siya mismo ay nabigla. Alam niya na pinatay na ni Dollar ang Gold Armor General noon. Kaya ang muling paglitaw nito ay hindi inaasahan. Pero iba ang gulat niya sa gulat ni Bai Wanjia. Patuloy siyang nakatingin sa direksyon kung saan nawala ang Gold Armor General. Nang lumipad ito palayo, hindi na niya maramdaman ang presensya nito. Parang naglaho. Si Dollar ba yun? Tanong niya sa sarili. Alam niyang may koneksyon iyon kay Dollar. Hindi iyon hawak ng Extreme King, mas malaki ang posibilidad na si Dollar ang may control. Lalo na't si Dollar lang ang kilala niyang kayang umiwas sa very high sense. Sigurado siyang walang ibang nilalang sa sistemang iyon ang may kakayahang gawin iyon at makatakas. Makalipas ang ilang sandali, ang Dollar na nakaupo sa harap niya ay naging malabo. Kung hindi siya mismo ang kaharap nito, hindi niya mapapansin ang pagbabalik ng tunay na katawan mula sa battlefield. Tumingin si Likir kay Hansen at Bob-o-ka pa lamang ang bibig para magsalita nang biglang dumating si Bai Wanjia kasama ang isang batalyong Royal Knights. Dollar, ibigay mo ang Siskai Eye Core Gene at ang Sky God Pillar, mariing utos ni Bai Wanjia habang nakatitig kay Hansen. Mahal na prinsipe, baka nagkakamali ka ng taong hinahanap, malamig na sagot ni Hansen habang tumingin din sa mga mata nito. Ibigay mo ang Core Gene at ang Sky God Pillar.
Kapag ginawa mo yun, kililimutan na natin ang lahat ng ito at may utang na loob pa rin ako sa iyo, sabi ni Bai Wanjia, kasabay ng pagkunot ng noo. Ipinakita ni Hansen ang dalawang kamay at sinabing, Crown Prince, masaya sana ako kung may utang na loob ka sa akin, pero wala akong hawak na kahit ano sa sinasabi mong Corgine o Sky God Pillar. Hindi ko nga sila nakita kahit kailan. Mataman siyang tinitigan ni Bai Wanjia. Hindi siya sigurado kung may koneksyon si Dollar sa Gold General pero masyado nang malaki ang naging kabayaran ng Extreme King. Ginamit pa nila ang isang Ancient God statue. Hindi niya pwedeng hayaan lang ito. Kung ganun, kailangan mong sumama sa amin para ipaliwanag ang lahat sa mga pinuno ng aming lahi, mabagal ngunit mariing sabi ni Bai Wanjia. Mahilig talaga kayong mga Extreme King na abusuhin ang kapangyarihan ninyo, ano? Nang sinabi mong huwag akong lalapit sa labanan, sumunod ako. Nang lapitan ako ng mga tao mo, lumayo agad ako. Ni hindi mo man lang ako pinasalamatan. Ngayon, inaakusahang ako pa ang nagnakaw ng gamit ninyo. Ano bang klaseng pagkatao meron ka? Malamig ang boses ni Hansen at unti-unting dumidilim ang mukha. Alam ni Bai Wanjia na nagsasabi ng totoo si Dollar, pinatunayan na ito ng dalawang half-deified na nagbantay sa kanya. Pero masyado kasing kapanipaniwala ang pagkakatugma ng mga pangyayari. Baka nga sobra akong nag-iisip. Pero gusto lang naming imbestigahan ito. Bilang pabor na rin sa Extreme King, sana ay makisama ka, ani Bai Wanjia na bahagyang binawasan ang pagdududa sa boses. Pero alam ni Hansen, hindi pa rin siya basta pakakawalan. Alam din ni Bai Wanjia na maraming bagay siyang hindi alam tungkol kay Dollar. Kaya balak niya itong dalhin sa kanilang lugar anuman ang mangyari. Alam ni Likir na ito na ang tamang oras para siya ay magsalita. Kung isisiwalat niya ang tunay niyang pagkatao, titigil si Bai Wanjia, at madjay-giliw pa sa kanya si Dollar. Isang matalinong plano, isang kahig, dalawang tuka. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang tumawa si Hansen at sinabing, Bai Wanjia, iniisip mo ba na alipin lang ng Extreme King ang lahat ng ibang lahi? Na dapat gawin ng iba ang lahat ng inuutos ninyo. Mataas masyado ang tingin mo sa sarili mong lahi. Hindi man sa amin ang universo, pero ngayon, kailangan mo pa ring sumama sa amin. Parang istatwa si Bai Wanjia sa kanyang posisyon, at patuloy na nakatitig kay Hansen. Lumapit ang mga Royal Knights at bumuo ng formation upang harangan ang lahat ng posibleng daanan ni Hansen. Sa isang utos lang ni Bai Wanjia, sasabay-sabay silang aatake, gaya ng ginawa nila sa Sky Eye. Kahit may lakas si Dollar para labanan ng isang deified, ang kanilang kombinadong lakas ay kayang sumabay. Tahimik pa rin si Hansen. Nakaupo pa rin siya sa harap ng chessboard habang may hawak na chess piece, tila abala pa rin sa iniisip na galaw. Mukhang kailangan ko na siyang puwersahin, growl ni Bai Wanjia. Bago pa niya maibigay ang utos, inactivate na ni Nightmare Knight ang heart area nito. Ang mga King Class Knights ay sabay-sabay na nagpakawala ng kani-kanilang kapangyarihan, tinatakpan ng kanilang mga area sina Hansen at Likir. Parang darating ang isang kalamidad. Maganda to. Hindi ko muna ililigtas si Dollar hanggat hindi siya nadadala sa sukdulan. Kapag sinagip ko siya sa huli, mas matinding dating, masayang plano ni Likir. Lumapag ang mga nakakakilabot na area na may kapangyarihang kayang pumatag ng planeta. Pero si Hansen, kalma pa rin. Nakatingin lang sa chessboard na parang walang nangyayari. Sumabog ang mga kulay, pula, kahel, dilaw, berde, asul, lila. Umalo ng hangin, apoy, kidlat, at kulog. Mga espada, kutsilyo, sibat at palakol, tila babagsak mula sa langit. Pero si Hansen ay hindi gumalaw. Parang wala siyang pakialam sa dambuhalang alon ng kamatayan. Nakakunot lang ang noo niya habang iniisip ang susunod na galaw sa chess. Napakunot noo si Likir. Hindi niya alam kung anong binabalak ni Hansen. Habang papalapit na ang pagsabog ng kapangyarihan, inilapag ni Hansen ang chess piece sa chessboard. Tick! Ang tunog ng chess piece sa tabla ay parang isang switch na na-activate. Sa mismong sandaling iyon, nawala ang lahat ng atake, ulan, hangin, kulog, kidlat, espada, kutsilyo, lahat, naglaho. Parang mga aninong biglang naglaho sa hangin. Kabanata 2536. Sa isang iglap, namutla ang mukha ni Bai Wanjia at ng lahat ng Royal Knights. Alam nilang hindi ito panaginip, daang-daang kings at mga half-deified ang sabay-sabay na naglabas ng kani-kanilang kapangyarihan. Ngunit nang hindi man lang gumalaw si Hansen, binura niya ang lahat ng iyon sa isang kisap mata. Isang bagay na halos imposibleng paniwalaan. Nag-iba rin ang ekspresyon ni Likir. Hindi niya maisip kung paano nangyari iyon.
Nakatingin lang siya kay Hansen na casual na nakaupo. Kahit siya mismo ay hindi kayang gawin ang ganoong kadali. Ang notable skill. Isa ka sa very high. Biglang sigaw ni Baiwan Jie kay Hansen. Hindi ako kabilang sa very high. Ako ay isang tao, simpleng sagot ni Hansen. Bagaman tinanggihan iyon ni Hansen, naniwala pa rin si Baiwan Jie na siya ay isa sa very high. Itinaas niya ang kamay at nagsabi, kung isa ka nga sa very high, wala na akong kapangyarihang pakialaman ka. Pero ang Extreme King ay hihingi ng paliwanag sa elder ng very high. Pagkasabi niya nito, pumihit siya at pinaalis ang lahat ng Royal Knights. Wala ni isa mang naiwan. Nagulat si Hansen. Hindi niya maintindihan kung anong nangyayari. Naghanda na siyang gamitin ang Gold General at pumatay kung kinakailangan. Ngunit ang ginamit niya para kanselahin ang mga kapangyarihan ng lahat ay ang Dongxian area lamang. Hindi niya alam kung bakit biglang umalis si Baiwan Jie na parang batang magrereklamo sa nakatatanda. Wala ring maisip si Li Qier. Pakiramdam niya ay manhid na siya. Hindi niya na alam kung ano pa ang susunod na mangyayari. Naniwala si Baiwan Jie na si Dollar ay kabilang sa very high. Samantalang ang tunay na very high ay siya, si Li Qier. Medyo naasar siya sa isipin na si Dollar ang napagkamalang kabilang sa kanilang lahi. Hindi mo rin naman masisisi si Baiwan Jie, napaisip si Li Qier. Kasing tulad ng notabo ng very high ang ginamit ni Dollar. Bagamat magkapareho, magkaiba pa rin sa kaibuturan. Plano pa naman niya na sa huling sandali ay isisiwalat niya ang sarili at iligtas si Dollar upang mapasigaw ito sa gulat at utang na loob. Pero dahil inakala ni Baiwan Jie na si Dollar ay very high, naagaw ang eksena. Kung magsasabi pa siya ngayon na isa siyang very high, wala na ang epekto. Hindi siya lalakoan, at baka mas mapahiya pa siya. Ikaw ba ay kabilang sa very high? Tanong ni Li Qier, kunwaring gulat ang ekspresyon habang nakatingin kay Hansen. Hindi ako kabilang sa very high. Sinabi ko na sayo, ako ay isang tao, inis na tugon ni Hansen. Tumawa si Li Qier. Kung isa kang very high, kahit pangalan mo lang ay magdudulot na ng panggigilales. Ang very high ang pangunahing lahi sa buong universo. Kung ako ay kabilang sa kanila, ikararangal ko iyon. Wala akong alam sa very high, reklamo ni Hansen. Ako ay tao, at ipinagmamalaki ko ito. Tao daw, isip ni Li Qier. Ni minsan, hindi ko pa narinig ang lahing iyan. Paanong makukumpara niya ang sarili sa amin? Umalis na tayo, sabi ni Hansen sabay tayo. Ibigay mo sa akin ang core gene, sabay abot ng kamay ni Li Qier. Anong core gene? Tanong ni Hansen habang kunwaring nagulat. Hawak niya talaga ang Sky Eye core gene, pero nag-aalangan siyang ibigay ito. Iniisip niyang mahalagang kapalit iyon para makuha ang huling bahagi ng turo ni Li Qier tungkol sa galaxy teleportation. Napakahalaga ng gene na ito para makalikha ng Sky Eye Defense System, isa lang ito sa uri nito. Kung ipagpapalit niya ito, baka mapahamak siya kung malaman ng Extreme King ang koneksyon niya sa Gold General. Hindi natatakot si Hansen na labanan ang Extreme King, pero ayaw rin naman niyang gumawa ng hakbang na walang benepisyo. Ngumiti si Li Qier at nagsabing, hindi man ako ganoon kalakas, pero mahusay ako sa pag-intindi sa mga sitwasyon. May isa pa akong kasanayan na parang galaxy teleportation. At nakita kong ikaw ang nag-control sa Gold Armor General upang nakawin ang Sky Eye at Sky God Pillar. Nakita ko rin kung paano ka lumabas sa katawan nito. Lalabagan mo ba ang iyong pangako? Bluff lang ni Li Qier iyon. Wala naman siyang nakitang ganoon. Nagulat si Hansen. Alam niyang naglaro lang dapat si Li Qier sa chessboard, kaya paano nito nalaman. Pero hindi siya naniniwalang nakita talaga siya. Ginamit niya ang Dongxian area upang pigilin ang Universal Cogwheels. Dapat ay ramdam niya kung may nanonood. Pero matalino si Li Qier. Nang makita niyang parang nagulat si Hansen, napangiti siya. Hula lang yun. Totoo nga pala, ani Li Qier na tila mas nagulat pa ngayon. Nagkibit balikat lang si Hansen. Hindi niya itinanggi, pero hindi rin inamin. Kinuha niya ang Sky Eye Core Gene at ipinakita ito. Kung nahulaan na ito ni Li Qier, wala nang silbi ang pagde-deny. Wala rin naman siyang kakayahang gamitin ito sa ngayon. At interesado talaga siya sa huling bahagi ng galaxy teleportation. Kaya napagdesisyonan niyang makipagpalitan. Kahit ipagkalat pa ni Li Qier, wala namang makakakilala kung sino si Dollar. Paano mo yun nagawa? Kaya mong kontrolin ang Gold Armor General. Tanong ni Li Qier habang inaabot ang Sky Eye. Nasaan ang huling bahagi ng galaxy teleportation? Sabay tayong magpapalitan. Hinailan ni Hansen pabalik ang kamay at hindi ibinigay ang Sky Eye. Nag-alinlangan si Li Qier. Hindi naman talaga siya interesado sa Sky Eye.
Maaari itong gumawa ng pekeng Sky Eye, pero hindi kapantay ng orihinal. Maaaring maabot lang ang 60% na lakas ng tunay, kung palarin. Pero kung hindi siya makikipagpalitan, baka maghiwalay na sila ni Hansen. At ayaw niyang mangyari yun. Medyo komplikado ang huling bahagi. Hindi mo pa nga natatapos ang una, kaya baka hindi mo pa rin ito maintindihan. Pero ayos lang. May oras ako, kaya tuturuan kita ng dahan-dahan, masiglang sagot ni Likir. Hindi niya na muling hiningi ang si Sky Eye, kaya naging mas kampante si Hansen. Isinama niya si Likir sa patuloy na pangangaso ng Xenogeneics. Pero bago pa sila makalayo, lumipad papalapit sina Dragon 1 at Dia Robber. Masayang masaya si Dia Robber. Brother Dollar, siguradong isa kang very high. Paano ka naging ganon kalakas? Nag-alala pa ako, pero kung isa kang very high, kahit gaano katapang si Baiwan Jia, hinding-hindi kanya sasaktan, sabat naman ni Dragon 1. Nagkatinginan sina Hansen at Likir, parehong may halong pagkalito. Pero magkaibang dahilan ang nasa isip nila. Kabanata 2537. Sinong nagsabi sa inyong isa ako sa mga very high? Tanong ni Hansen na halatang naguguluhan. Gusto rin sanang itanong ito ni Likir, pero hindi na siya nabigyan ng pagkakataon. Brother Dollar, tama na ang pagtatago. Narinig namin na ninakaw mo ang si Sky Eye at ang deified treasure na Sky God Pillar mula kay Baiwan Jia bago pa siya makotot, sabi ni Dia Robber. Bagamat kaalyado ng Extreme King si Dragon 1, hindi pa nagsisimula ang tunay na labanan ng tatlong malalaking lahi. Ang dragon ay hindi basta-basta kumikilos laban sa mga very high. Sa katunayan, bilang leader ng tatlong malalaking lahi, mas mataas pa ang tingin ng iba sa very high kaysa sa Extreme King. Kapag buhay na ang nakataya, walang gustong kalabanan ang very high. Hindi ako kabilang sa very high. Isa akong tao. Matagal ko na iyang sinabi, sagot ni Hansen. Naiintindihan namin, Brother Dollar, na isa kang tao. Nagkatinginan sina Dragon 1 at Dia Robber, at sa isang saglit, inakala ni Hansen na magpapakisap ang mga mata nila sa isa't isa. Napatingin si Hansen sa mga mukha nila. Alam niyang hindi niya ito na ipaliwanag ng maayos. Pero wala siyang gana para talakayin pa ito, kaya hindi na siya nagsalita. Si Likir, sa kabilang banda, ay halos mabaliw sa inis. Gusto na niyang isigaw na hindi si Dollar ang very high kundi siya. Pero hindi pa ito ang tamang panahon para ibulgar ang totoo. Paano ba nauwi sa ganito? Litong-lito si Likir sa mga pangyayari. Sinasabi ni Dollar na isa siyang tao, pero kinikilala siya ngayon bilang very high. At ang isang tunay na very high na tulad niya ay hindi man lang nabibigyang pansin. Brother Dollar, may oras ka ba para samahan akong pumatay ng deified Xenogeneic? Ihinanda ko na ang Big Destroyed, masiglang alok ni Dia Robber. Hindi talaga masaya ang lahing destroyed na ipagpalit ang napakahalagang Big Destroyed. Pero nang mapaniwala silang si Hansen ay very high, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan. Sa halip, ikinatuwa pa nila ang palitan. Parang sinasabi nila, nakikita nyo. Maging ang very high ay interesado sa Geno art ng lahi naming destroyed. Ganoon kalakas ang aming likha. Siyempre, hindi nila ipinapakita ito ng hayagan. Pero halatang halata ang kasayahan nila sa pakikitungo kay Hansen. At ngayong daladala na mismo ni Dia Robber ang Big Destroyed, handa na ang lahat. Sige, pwede tayong umalis ngayon. Pirmahan ang kontrata at ibigay ang Big Destroyed kay Dragon 1 para siya na ang mag-ingat nito. Tumanggo si Hansen. Itinulak ni Dia Robber ang kahon ng Big Destroyed papunta kay Hansen at sinabing, buong tiwala ako sa'yo. Pwede mo nang tingnan ang Big Destroyed ngayon pa lang. May mga benepisyo rin pala ang maling pagkakakilanlang very high, napaisip si Hansen. Alam niyang kaya ganito ang pakikitungo ni Dia Robber ay dahil iniisip nitong isa siyang very high. Pero hindi na rin siya nag-abalang itama ito. Wala naman siyang balak lokohin sila. Ano ba talaga nangyayari? Halos maiyak si Likir. Habang pinagmamasdan niya ang lahat ng ito, para siyang niloloko ng tadhana. Tinanggap ni Hansen ang Big Destroyed at sinuri ito. Napansin niyang maraming manuals at impormasyon ang kasama, kaya mas madali niyang itong matututuhan. Mabilis niyang sinuyod ang lahat ng nilalaman at inalala ito. Pagkakataon na lang ang kailangan para maisigawin niya ito. Pero dahil nangangailangan ito ng kakayahan ng lahing destroyed, hindi pa siya sigurado kung tunay niyang matututunan ang Big Destroyed. Ang target ng kanilang misyon ay isang deified Xenogeneic na tinatawag na Big Evil Beast. Malakas ito at napakabilis. Bukod pa roon, mayroon itong Evil Area, isang lugar na nagpapahina ng depensa.
Kahit pa deified ka, maaari kang bumagsak sa half-deified o king level lang sa loob ng nasabing lugar. Walang sino mang nakalalapit na hindi napipinsala. Brother Dollar, paano natin papatayin ang Big Evil Beast? Tanong ni Dia Robber. May sarili siyang plano, pero gusto rin niyang marinig ang ideya ni Hansen, lalo na't pinaniniwalaan nilang isa siyang very high. Ano ba ang plano ninyo? Balik tanong ni Hansen. Pagsasama-samahin namin ang aming kapangyarihan para itali ang Big Evil Beast, tapos ikaw ang titira para pumatay, paliwanag ni Dia Robber. Ano sa tingin mo? Ayun na lang tayo sa plano nyo. Wala namang masabi si Hansen. Mukhang ayos naman ang estratehiya. Baka may kahinaan din ang Big Evil Beast at hindi ito kasing perpekto ng ibang deified sa labas ng core area. Sa tulong nila, baka mas madali ang pagpatay. Nang makita ng dalawa na hindi tumutol si Hansen, inisip nilang napakagalang nito. Hindi nila alam na talagang wala lang siyang interes na gumawa ng sariling plano. Si Likir ay halong inis at aliw habang pinapanood kung paano humahanga kina Hansen sina Dia Robber at Dragon One. Siya ang tunay na very high, pero si Dollar ang inaasikaso. Hintayin nyo lang at matuklasan ninyo ang totoo. Tignan natin kung anong magiging reaksyon nyo, napangiting isip niya. Pero hindi pa rin niya balak isiwalat ang katotohanan. Sasabay muna siya sa palabas. Pagkalipas ng kaunting paglalakbay, dumating sila sa lugar kung saan naninirahan ang Big Evil Beast. Nagpadala sina Dragon One at Dia Robber ng mga tauhan upang akitin ang halimaw. Si Hansen ang inihanda para sa huling pagtira. Ipinahiram pa ni Dia Robber ang Dragon Tattoo Tooth Dagger mula kay Dragon One at ibinigay ito kay Hansen. Kahit iniisip nilang may sarili itong sandatang deified, ginawa pa rin nila ito bilang paggalang. Kaya kung gamitin ang Galaxy Teleportation. Kung kailangan nyo ng tulong, pwede akong sumama, voluntaryo ni Likir. Kay Dia Robber siya nakatingin, pero ang totoo, gusto lang niyang makasama sa labanan ni Hansen. Ngunit umiling si Dia Robber. Salamat, Lady Kier. Pero pwede ka nang manood. Ayos na kami basta kasama si Dollar. Lalo siyang nalungkot. Andito ang isang tunay na very high pero iniitsupwera. Pinagkakagastusan pa nila ang peking very high. Mga uto-uto ba kayo? Hindi niya masisi sina Dia Robber pero hindi pa rin niya mapigil ang malungkot. Habang naghihintay si Hansen, bigla na lang lumabas mula sa isang planeta sina Dragon One at Dia Robber habang hinahabol ng isang nakakatakot na halimaw. Mukha itong tigre, pero ang katawan ay balot ng itim na kaliskis. May malalaking pakpak ito sa likod at buntot na parang leon. Habang lumilipad ito, naglalabas ito ng maitim na usok tila halimaw mula sa impyerno. Sina Dia Robber at Dragon One ay kasama ng isang dosenang half-deified para pigilan ang halimaw, pero mas mahina ang ipinakita nilang galing ngayon kaysa noong kalabanan nila ang Gold Armor General. Sa ilang saglit lang, halos matalo na sila. Brother Dollar, ikaw na. Sigaw ni Dragon One habang ipinapasa ang Dragon Blood Evil Breaker kay Hansen. Kabanata 2538. Ngayon, hindi sapat ang kapangyarihan ng Dragon Blood Evil Breaker para pigilan ang kalaban pero epektibo pa rin ito. Hindi na nag-ulo ang plano gaya noong nilabanan nila ang Gold Armor General. Hawak ni Hansen ng mahigpit ang Dragon Tattoo Tooth Dagger. Nag-teleport siya sa likod ng Big Evil Beast. Hindi na sayang ang oras niya sa pag-aaral ng mga teleportation skills, nakatabi agad siya sa target. Punong-puno ng lakas ni Hansen ang dagger habang hiniwa nito ang pakpak ng halimaw. Napunit ang laman mula dulo hanggang base ng pakpak, iyon ang pinakamarupok na bahagi ng katawan nito. Ang iba pa nitong katawan ay balot ng matitibay na kaliskis na hindi basta nababaon kahit ang matalim na dagger ni Hansen. Matapos niya mapasok ang pakpak, napansin niya ang maliit na bahagi sa likod ng halimaw, malapit sa pinagkakabitan ng pakpak, na walang kaliskis. Dito niya pinasok ang dagger, at ibinaon ang kanyang kapangyarihan sa laman ng halimaw. Bagamat mas malambot iyon kaysa sa mga kaliskis, mas matigas pa rin ito kumpara sa karaniwang half-deified na sina Geneic. Hindi sapat ang lalim ng hiwa para maabot ang puso nito. Sa sakit ng tama, napasigaw ang Big Evil Beast. Bumalot sa buong sistema ang malakas na aura ng kasamaan. Sa bawat pagaspas ng pakpak nito, tila ulan ng itim na balahibong may talim ang bumagsak sa paligid. Nakatayo si Hansen sa gitna ng unos ng balahibo. Alam niyang hindi niya ito matatakasan, di maipagtatanggol ang sarili sa lahat ng iyon. Maging ang teleportation ay hindi sapat para mailayo siya. Hindi na siya nag-atubili. Ginamit niya ang Super God Spirit Body. Tumago sa kanya ang mga palasong balahibo ng walang pinsala, saka siya mabilis na pumasok sa katawan ng Big Evil Beast.
Umabot siya sa puso nito at paulit-ulit na tinaga gamit ang kanyang dagger. Panandalian lang ang epekto ng Super God Spirit Body, 1 segundo lang. Pero sapat iyon para makarating siya sa puso at sumaksak ng sunod-sunod. Damyugo ang halimaw ng husto. Nagpalipad-lipad ito sa kawalan, umiikot at halatang nasasaktan, pero hindi nito maabot si Hansen na nasa loob ng katawan nito. Sa labas, pinapanood ni na Dragon 1, Dia Robert, at iba pa ang pagtili ng Big Evil Beast habang nagbubuga ng dugo. May narinig silang nagsabing, tunay ng isa si Brother Dollar sa mga very high. King class pa lang siya pero ganito na siya kalakas. Kapag naging half-deified siya, kayanan niyang lumaban sa deified. Anong kapag naging half-deified? Lumalaban na nga siya ngayon sa isang deified. Sagot ng isa. Ngayon ko lang nakita kung ano ang ibig sabihin ng tunay na kampyon. Nakakamanghang lakas, mahirap para sa kahit anong lahi, maliban sa very high, na magawa ito. Wala kahit isang king mula sa Extreme King ang mapapantayan si Dollar. Mahirap pa ba yan? Imposible na ito para sa iba. Habang nag-uusap pa sila, biglang sumigaw ng mas malakas ang halimaw. Nabulunan ito sa sarili nitong dugo. Nakita ni Dragon 1 na may laman na karne ang isinuka ng halimaw. Tuwa na lang ang naramdaman ni Nadia Robber at ng mga destroyed. Napakalakas ni Brother Dollar. Tiyak na patay na ang Big Evil Beast. Ilang sandali pa, natuyo ang dugo ng halimaw. Bumagal ang galaw nito at halos mawala na ang buhay. Ang aura ng kasamaan ay naglaho at isa-isang nawala ang substance chains nito. Sumugod sina Dragon 1 at Dia Robber para tapusin ito. Gumamit sila ng lahat ng lakas sa pag-atake, pero dahil wala sa kanila ang Dragon Tattoo Tooth Dagger, hindi nila kayang tagusan ang kaliskis ng halimaw. Puro pakpak lang ang nadagdag ang pinsala. Blarg! Lalo pang damyugo ang halimaw. Pagkatapos, may lumabas mula sa dagwang katawan, si Hansen, hawak pa rin ang Dragon Tattoo Tooth Dagger. Pagkaakyat niya palabas, tuluyang nawala ng kontrol ang katawan ng Big Evil Beast. Parang patay na isda itong lumutang sa kalawakan, balot ng dugo at nanghihina. Napatay ang deified Xenogeneic Big Evil Beast. Nakakuha ng deified Xenogeneic Gene. Medyo nadismaya si Hansen. Wala na namang Beast Soul. Mukhang wala na talaga akong swerte. 2 deified na, wala pa ring Beast Soul. Pakiramdam niya, mas mababa ang drop rate ng mga high-class Xenogeneic kumpara sa mga mababa. Wala siyang patunay, pero ganoon ang kutob niya. Maraming salamat sa tulong, Brother Dollar, masayang pasasalamat ni Dia Robber. Walang anuman, Brother Robber. Palitan lang ito, hindi ako tumulong para lang sa awa, tugon ni Hansen, sabay abot muli ng dagger kay Dragon 1. Interesado ka pa bang pumatay ng Xenogeneics? Tanong ni Dragon 1 habang tinatanggap ang dagger. Gusto ko munang pag-aralan ang mga bagong Geno art na nakuha ko. Hindi muna ako maghahanap ng laban sa ngayon. Siguro sa susunod na lang, sagot ni Hansen habang umiling. Medyo nabigo sina Dia Robber at Dragon 1, pero wala silang magagawa kung ayaw ni Hansen. Kaya umalis na sila sa core area. Naglakbay naman sina Hansen at Likier sa mga kalapit na sistema. Pinapatay nila ang mga king class na Xenogeneics na matagpuan. Kapag wala, patuloy lang silang bumiyahe. Ginamit ni Hansen ang karamihan ng oras niya sa pag-ensayo ng God's Wonder mula kay Likier at ng Big Destroyed mula sa lahing Destroyed. Mas maraming oras ang iginugol niya sa Big Destroyed, umaasang makakatulong ito sa mas mabilis na pagkonsumo ng kanyang king class genes. Nang makita ni Likier na si Hansen ay seryosong nag-e-ensayo ng Big Destroyed, sinabi niya, ang Geno art na yan ay disenyo ng alpha ng Destroyed. Ginawa ito para sa katawan nila. Kailangan balanse ang light, dark, at chaos sa katawan. Hindi ito pwedeng gamitin kung wala ka ng 3 elementong yan. Kahit sa mga Destroyed, tanging mga purong lahi lang ang nakakapag-ensayo nito. Hindi ito para sa mga outsider. Sinusubukan ko lang, sagot ni Hansen nang walang pag-aalala. Nakatuon ang atensyon niya sa Dangshan Sutra habang pinapractice ang Big Destroyed. Noong nasa sanctuaries pa siya, umunlad ang katawan ni Hansen gamit ang lahat ng elemento, kabilang ang light, dark, at chaos. Bukod pa rito, ang Dangshan Sutra ay may kakayahang isimulate ang mga Geno art. Kaya naman tiwala si Hansen na kaya niya ang Big Destroyed. Kung hindi, hindi niya susubukang makipaglaban sa deified para lang makuha ito. Nang makita ni Likier na tuloy pa rin sa ensayo si Dollar kahit may babala siya, hindi na siya nagsalita pa. Sa loob-loob niya, hindi naman talaga mananalo si Hansen. Kahit nga ang mga very high ay hirap sa Big Destroyed. Hindi rin makakatulong ang very high sense dito. Kahit may kahalintulad na Geno art si Hansen, wala ring mararating.
Pero hindi alam ni Likir na ang Dangshan Sutra ni Hansen ay hindi likha ng very high. Ang karamihan sa bahagi nito ay may sariling layunin na iba sa karaniwang very high training. At dahil dito, may mga bagay si Hansen na kayang gawin na kahit ang very high ay hindi magagawa. Kabanata 2539. Gusto ni Hansen na marinig ang huling bahagi ng God's Wonder, kaya't nanatili siya sa tabi ni Likir. Ngunit habang nag-e-ensayo siya, bihira lang silang mag-usap. Kapag nag-uusap man sila, tungkol lang ito sa God's Wonder o personal na tanong ni Hansen kay Likir. Parang halimaw sa laban itong taong ito, gaya ni Lone Bambo, bulong ni Likir sa sarili habang napapailing. Nagsimula siyang manghinayang. Plano niyang gawing silkworm si Hansen, pero habang tumatagal silang magkasama, napagtanto niyang wala namang kailangan si Hansen mula sa kanya. Ni hindi man lang niya masabi kay Hansen na isa siya sa mga very high. Pinagsisisihan niya ito. Kung sinabi lang sana niya ang totoo sa unang pagkikita nila, baka nagkaroon pa sila ng seryosong pag-uusap. Pero kung sasabihin niya ito ngayon, pakiramdam niya ay wala na iyong saysay. Para bang mas mababa pa siya kay Hansen. Pagkatapos niyang ituro kay Hansen ang buong God's Wonder, alam niyang mawawala na ang pagkakataon niyang sabihin ang totoo. May mga bagay pa akong kailangang asikasuhin. Magkikita na lang tayo kung itatakda ng tadhana. Mabilis na pamamaalam ni Hansen kay Likir bago niya nilisan ang core area at bumalik sa White Whale. Gusto na lang sipay ni Likir ang lahat sa inis. Mukha siyang malungkot pagbalik sa barko. My lady, anong nangyari? Nasabi mo ba kay Dollar? Pumayag ba siyang maging silkworm mo? Tanong ni Little Butterfly habang nakakunot noo. Napabuntong hininga si Likir at hindi sumagot. Ayaw niyang amining na sayang ang pagkakataon. My lady, bakit may kumakalat na chismis na isa raw si Dollar sa mga very high? Anong nangyari talaga? Pangungulit ni Little Butterfly. Wala ito. Ako ang kukuhang may-ari sa kanya, inis na sagot ni Likir, sabay kumpas ng kamay bilang hudyat na ayaw na niyang tanungin pa. Dollar, kailangan mong maging silkworm ko. Pigil ang galit habang kinagat ni Likir ang kanyang labi. Samantala, pagbalik ni Hansen sa White Whale, laking gulat niya sa nadatnan niya. Nagkukubli sina Fang Qingyu at ang mga pirata sa isang sulok, habang si Ningyu ay nakayakap sa likod ni Bauer. Halata ang takot, pero si Bauer ay kalmado lang, may hawak na purple ginseng na mukhang higanteng carrot at ninangate ito habang nakatayo sa harapan ng lahat. Sa loob ng control room, naglalaban sina Gu Qingcheng at Elysian Moon. Laking gulat ni Hansen nang makitang pareho na silang gumagamit ng area powers. Paano sila naging king class agad? Bulong ni Hansen. Binigyan niya noon si Gu Qingcheng ng ilang xenogeneic genes, pero hindi niya inakalang magiging ganito kabilis ang pag-level up nila, lalo na si Elysian Moon na mas maikli pa ang panahon sa loob ng Geno Universe. Sa mismong control room ng White Whale nagaganap ang labanan. Nakapwesto si Gu Qingcheng at may sandamakmak na espada ang lumilipad mula sa kanya, parang ilog ng mga espada na dumadagsa kay Elysian Moon. Binuksan naman ni Elysian Moon ang kanyang puting payong na papel, at nang tamaan ito ng mga espada, bigla itong nasipsip sa mismong disyong nakaukit sa payong. Habang dama-dami ang espada sa loob ng payong, pinaikot ni Elysian Moon ang hawakan nito, at muling lumipad palabas ang mga espada, ngayon ay kontrolado na niya. Muling ginamit ni Gu Qingcheng ang kanyang area power para bawiin ang kontrol sa mga espada at ibalik ang mga ito kay Elysian Moon. Dalawang napakagandang babae, isang may hawak na espada at ang isa'y payong, naglalaban sa gitna ng rumaragasang unos ng mga espada. Walang katapusan ng palitan nila. Anong nangyayari? Bakit sila nag-aaway? Tanong ni Hansen matapos tumalon sa tabi ni Bauer. Umiling lang ang lahat maliban kay Bauer. Wala rin silang ideya kung bakit naglalaban ang dalawa, at ikinagulat din nila ang mabilis na pag-level up ng mga ito. Nag-aaway sila kung sino ang mas malaki at sino ang mas maliit, sagot ni Bauer habang hawak pa rin ang purple ginseng. Mas malaki, mas maliit, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Hansen, litong-lito. Hindi ko rin alam. Narinig ko lang silang nagtatalo. Sabi ni Gu Qingcheng, gusto niyang siya ang malaki, pero sabi ni Elysian Moon, hindi raw pwede. Pwede raw siyang maging maliit, at siya ang malaki, paliwanag ni Bauer, pero halatang hindi rin siya sigurado. Pagkarinig niyon, nagkatinginan ang mga pirata, at nagsimulang magbulungan. Gets ko na, pareho nilang gusto ang iisang lalaki. Nag-aagawan kung sino ang magiging asawa at sino ang magiging kabit. Oo nga, grabe, gusto ko lang malaman kung sino ang lalaking ito na pinag-aawayan ng dalawang diyosa. Grabe siguro ang karma niya sa past life. Baka siya ang nagligtas sa buong universo. Isang beses lang.
Dapat 2 beses niyang niligtas ang universo para gantimpalaan ng ganito. Baka naman virgin siya sa 10 henerasyon, kaya ginantimpalaan siya ng langit. Kung ako yun, okay na akong mamatay pagkatapos ng isang araw na kasama silang dalawa bilang asawa ko. Gusto mong mamatay sa ibabaw ng tiyan nila. Nagkagulo sa usapan ang mga pirata, at halatang inggit na inggit sila. Lahat gusto silang maging lalaking minamahal, nina Gu Qingcheng at Elysian Moon. Pareho silang ubod ng ganda, nakamamangha at parang maaaring magdulot ng digmaan. Kung hindi lang sila kaibigan ni Hansen, malamang naniligawan na sila ng mga pirata at ng mga knight ng Extreme King araw-araw. Nang marinig ni Gu Qingcheng at Elysian Moon ang mga sinasabi ng pirata, lalo silang nagalit. Tumitig si Gu Qingcheng sa kanila, at biglang lumipad palabas ang mga espada ng mga pirata mula sa kanilang mga kaluban, kinontrol ni Gu Qingcheng ang mga ito laban sa mga may-ari. Gu Qingcheng, Elysian Moon, tama na, sigaw ni Hansen habang inaabot ang mga espada. Lahat ng espada ay parang ahas na gustong tumakas, pero hindi makawala sa kamay ni Hansen. Pagkarinig sa kanya, huminto sina Gu Qingcheng at Elysian Moon. Malamig silang tumitig sa mga pirata, na napawrong na parang ginaw na ginaw. Kayong dalawa, sumunod kayo sa akin. Inakay ni Hansen sina Elysian Moon at Gu Qingcheng papasok sa kanyang opisina. Ipaliwanag nyo nga, bakit kayo nag-aaway? Tanong ni Hansen habang nakaupo sa silya. Mamamatay na tayo. Sabay na sagot ni Gu Qingcheng at Elysian Moon habang nagkatinginan. Hindi agad nakapagsalita si Hansen sa gulat. Kabanata 2540. Anong nangyari? Dahil ba ito sa mga kabute? Tanong ni Hansen habang itinuturo ang mga halamang tumutubo sa ulo ni Gu Qingcheng at Elysian Moon. Umiling si Gu Qingcheng. Sinabi ko na sayo, hindi ako galing sa modernong panahon. Isa akong Qigong practitioner mula sa sinaunang panahon. Ibig mo bang sabihin may kinalaman ito sa habang buhay mo? Kumabog ang dibdib ni Hansen. Pareho silang lumabas mula sa crystallizer control room noon, at si Gu Qingcheng ay dinala sa hinaharap libu-libong taon mula sa panahong pinanggalingan niya. Sa ganitong basehan, dapat matagal na siyang patay. Tumango si Gu Qingcheng, tapos umiling. Oo, tungkol ito sa habang buhay ko, pero hindi katulad ng iniisip mo. Hindi ito dahil sa pagpasok ko sa crystallizer control room. Kung ganun, ano ba talaga ang dahilan? Tanong ni Hansen, halatang nag-aalala. Nagkatinginan sina Gu Qingcheng at Elysian Moon. Si Elysian Moon na ang nagsalita, ako ang dahilan. Tahimik lang si Hansen habang nakatitig sa kanya, hinihintay ang paliwanag. Hindi alam ni Elysian Moon kung paano magsisimula. Bukas-sara lang ang kanyang bibig. Kaya si Gu Qingcheng na ang nagsimulang magpaliwanag. Noon pa, interesado ka na sa relasyon namin ni Elysian Moon, simula ni Gu Qingcheng. Ako ay isang tao mula sa sinaunang panahon. Isa akong Qigong Master. Samantalang si Elysian Moon ay isang espiritu mula sa Sanctuaries. Magkaiba ang lahi namin, pero magkamukha kami. Kaya alam kong nagtaka ka. Nag-practice ako ng isang Qigong na tinatawag na Sword Fairy Picture. Ayon sa sinaunang doktrina, kapag naabot mo ang pinakamataas na antas, kaya mong likhain ang sarili mong Diyos, ang Sword Fairy Picture. Doon mo mabubuksan ang landas patungo sa pagiging Sword Fairy. Ibig mong sabihin, si Elysian Moon ang Sword Fairy Picture mo. Nilalang mo siya, gulat na tanong ni Hansen. Umiling si Gu Qingcheng. Si Elysian Moon ay Elysian Spirit. Siya ay espesyal. Sa isang aksidente, naghalo ang espiritu niya at ang Sword Fairy Picture ko. Kaya nagkakabit ang tadhana naming dalawa. Hindi alam ni Hansen kung anong klaseng aksidente iyon, pero siguradong hindi ito ordinaryo. Isang tao at espiritu, nagkakabit. Imposible kung hindi dahil sa pambihirang pagkakataon. Di ba sinabi ko sa'yo dati na iba ako sa mga ordinaryong espiritu? Sabi ko rin na hawak ko ang sarili kong spirit stone imbes na nasa isang rebulto. Pero nagsinungaling ako. Ang totoo, ang spirit stone ko ay nakasanib na kay Gu Qingcheng, sabi ni Elysian Moon habang itinuturo si Gu Qingcheng. May kinalaman ba iyon sa maikling habang buhay ninyo ngayon? Tanong ni Hansen. Tumango si Gu Qingcheng. Napaka-komplikado ng kalagayan namin. Ako ay tao na may spirit stone, kaya lumakas ang espiritu ko at nakuha ko ang katawan ng isang espiritu. Samantalang si Elysian Moon ay kumuha ng kapangyarihan mula sa Sword Fairy Picture ko. Sa pagdaan ng panahon, nagbago ang katawan niya. Para kaming iisang nilalang, pero hindi rin eksakto. Nang dumating kami sa Alliance, nag-reconstruct ang katawan namin. Doon halos naputol ang koneksyon namin. Akala namin tapos na ang lahat.
Pero nang muli kaming nagkita, bumalik at lumakas ang koneksyon, mas malakas pa kaysa dati. Malungkot na sumabat si Elysian Moon. Sa Geno Universe, ang lakas na ito ay naging sanhi ng mabilis naming pag-level up. Masaya sana kami, pero napansin naming pati pagtanda namin ay bumilis. Nanlaki ang mata ni Hansen. Ibig niyong sabihin, mabilis kayong tumatanda. Parang ganon. Hindi pa kami sigurado kung paano ito gumagana, pero base sa bilis ng pagbabago, baka 1 taon na lang ang natitira sa amin. Sa pinakamasama, ilang buwan. Tatanda kami, at mamamatay, seryosong pahayag ni Gu Qingcheng. May nakita na ba kayong paraan para pigilan ito? Tanong ni Hansen. Naalala niya ang sinabi noon ni Bauer at nagsimulang makabuo ng hinala. Tumango sina Gu Qingcheng at Elysian Moon. Sabi ni Elysian Moon, matagal na naming inaalam ito. Sa aming pagsusuri, napagtanto naming dapat kami ay maging isa. Hanggat magkahiwalay kami, hindi kami buo. May mga depekto ang genes namin, kaya sobrang bilis ng aming pagdevelop at pagtanda. Lumapit si Gu Qingcheng at ipinaliwanag, parang ganito, kung ordinaryong tao kami, dapat may habang buhay kami na 100 taon. Pero sa kasalukuyan, parang lamok na lang kami, 1 linggo o 2 lang ang buong buhay namin. Para matigil ito, kailangan naming magsanib ni Elysian Moon at maging isa, 1 buong nilalang. Sa ganun, maitatama ang genetic flaws at babalik ang natural naming lifespan. Pwede ba kayong magsanib at maging iisang tao? Tanong ni Hansen na naguguluhan. Noong espiritu pa si Elysian Moon, may isip pa niyang sinaniban lang si Gu Qingcheng. Pero ngayon, may pisikal na katawan na silang pareho. Hindi na ganon kadaling isipin ang pagsasanib. Sana nga hindi posible. Pero nalaman naming pwede talaga, sabi ni Elysian Moon, halatang malungkot. Kapag nagsanib kami, pati personalidad namin ay magsasanib. Hindi na kami dalawang individual. Naintindihan ni Hansen ang punot dulo ng alitan. Natural, ayaw ng sino man na mawala ang sariling katauhan. Lahat ay gustong manatiling sarili. Ngunit ngayon, kailangan nilang mamili, maging isa, o mamatay. Isa iyong napakahirap na desisyon. Habang nag-iisip si Hansen, napagtanto niyang kaya sila nag-aaway ay dahil sa kung sino sa kanila ang mga ngibabaw sa katawan kapag sila'y nagsanib. Pero mas malupit pa pala ang katotohanan. May isa pa kaming opsyon, malamig na wika ni Gu Qingcheng. Hindi na kailangang magsanib ang personalidad namin. Isa lang sa amin ang kailangang mamatay. Sa ganoong paraan, ang katawan ng patay ay pwedeng pagsamahin sa katawan ng buhay. Isang katauhan lang ang matitira, hindi kailangang mag-fuse ang personalidad. Gulat na gulat si Hansen. Hindi niya inakalang may ganito palang kalupit na alternatibo. Gagawin niyo ba ito? Tanong ni Hansen, bumibigat ang loob. Ayaw naming gawin ito, pero wala nang ibang patas na opsyon. Kung pareho rin lang kaming mamamatay, mas mabuti nang may isa sa amin na mabuhay, sagot ni Elysian Moon na malamig ang boses. Paano kung kahit magsanib kayo, hindi tugma ang mga personalidad ninyo? Tanong ni Hansen. Hindi. Tugma kami. Nasubukan na namin, sagot ni Elysian Moon. Paano? Yuzisa ni Hansen. Tahimik lang sina Gu Qingcheng at Elysian Moon. Nagkatinginan sila, at nanlaki ang mata ni Hansen habang nakanganga. Lumapit ang dalawa sa isa't isa, at paglapit ng kanilang magagandang mukha, naglapat ang kanilang mga labi.